Naranasan mo na ba ang pakiramdam na tapak-tapakan ng mga taong akala mo ay mas mataas sa iyo dahil lamang sa kanilang salapi? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung hanggang kailan magtitiis ang isang pusong labis na pinahihirapan ng tadhana? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Hana, isang dalagang katulong na dumanas ng impyerno sa kamay ng malupit na mag-ina. Ngunit nagtataglay pala ng lihim na yayanig sa kanilang buong pagkatao. Pero bago natin simulan ang istorya mga kawanatels, baka po pwedeng makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong mga istorya. Napakalamig ng semento sa silong ng hagdan kung saan nakalatag ang isang mainit at manipis na punit-punit na banig. Doon nakahiga si Hana, isang 22 anyos na dalaga na ang tanging kasalanan sa mundo ay ang isilang na walang-wala. Gabi-gabi, maririnig ang kanyang mahinang paghikbi habang hinahawakan ang kanyang mga brasong may mga pasang iniwan ng walang awang hampas ng plancha at sinturon. Wala siyang ibang matakbuhan. Ulila na siya sa magulang simula pa noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Lumaki siya sa isang ampunan na kalaunan ay nasunog. Kaya naman, napadpad siya sa lungsod upang maghanap ng anumang marangal na trabaho. Hanggang sa makatagpo niya si Doña Victorina at ang anak nitong si Audrey. Hana, ikaw na bata ka. Gumising ka na dyan. Ang matinis na tinig ni Audrey ang pumutok sa katahimikan ng madaling araw. 4:00 pa lamang ng umaga. Dali-daling bumangon si Hana kahit na sumasakit ang kanyang buong katawan. Agad niyang inayos ang kanyang lumang duster na halos kupas na ang kulay. Opo, Senyorita Audrey. Heto na po, sagot ni Hana habang nagmamadaling lumabas sa kanyang madilim na silid sa ilalim ng hagdan. Nasa lubong niya si Audrey sa may kusina. Nakapamaywang ito, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog at may hawak na basong may bakas ng gatas. Bakit ang bagal mo? Kanina pa ako nagugutom. Paghanda mo ako ng agahan ngayon din. Gusto ko ng hot cake, bacon, at ng sariwang juice. At siguraduhin mong walang sunog ang bacon kung ayaw mong ipahid ko yan sa pagmumukha mo. Singhal ni Audrey, sabay padarag na nilapag ang baso sa lamesa. Pasensya na po, senyorita. Masakit po kasi ang likod ko. Kagabi pa po ako nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon sa bodega. Mahinahong paliwanag ni Hana habang nakatungo. Wala akong pakialam sa likod mo. Binabayaran namin ang pagkatao mo rito. Kaya wag mo akong reregla-reglahan ng mga reklamo mo. Bulyaw muli ni Audrey. Sa di kalayuan narinig ng dalawa ang yabag ng mga paa pababa ng hagdan. Si Doña Victorina, ang may-ari ng mansyon at ina ni Audrey. Isang kilalang byuda ng isang mayamang negosyante. Ngunit kilala rin sa pagiging marahas at mapagmataas sa kanilang mga kasambahay. Ano na namang ingay to, Audrey? Tanong ni Doña Victorina habang nag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw. Mabilis po kasi ang takbo ng oras, Mama. Pero itong si Hana ay parang pagong kong kumilos. Nagdadahilan pa na masakit daw ang likod. Sumbong ni Audrey, sabay irap kay Hana. Tiningnan ni Doña Victorina si Hana mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita ng isang dumi sa kanyang makintab na sahig. Hana, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na walang puwang ang tamad sa bahay na to? Kung hindi mo kayang gampanan ang mga tungkulin mo, maaari kang lumayas nang walang kahit na isang singko. Pero bago ka umalis, siguraduhin mong bayad ang lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo. Malamig at may pagbabantang pangaral ng Donya. Patawad po. Pasensya na po, Donya Victorina. Gagawin ko na po ang agahan nyo ngayon din. Patawad po talaga.
Naiiyak na pagsusumamo ni Hana habang nagmamadaling kumuha ng mga sangkap sa rep. Habang nagluluto ang dalaga, hindi niya mapigilang mapaluha. Naalala niya ang kanyang yumaong ina na palaging nagsasabi sa kanya na maging matatag at mabuting tao, ano man ang mangyari. Pero sa bawat araw na lumilipas sa mansyon ng mga Monteverde, pakiramdam ni Hana ay unti-unti siyang nangihina ng dahil sa kalupitan ng kanyang mga amo. Isang hapon, habang nag-aayos si Hana ng kwarto ni Audrey, pumasok ito na galit. Kasunod nito si Doña Victorina na may hawak na pamaypay at tila nagdidilim din ang muka. "Nasaan ang kwintas ko?" sigaw ni Audrey habang hinahablot ang buhok ni Hana mula sa likuran. "Aray ko po, Senyorita Audrey, masakit po. Anong kwintas po ba?" Naguguluhang tanong ni Hana habang pilit na inaalis ang kamay ng kanyang amo sa kanyang buhok. "Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw na mahirap ka," singhal ni Doña Victorina. "Ang kwintas na may mamahaling brilyante na ibinigay ko kay Audrey noong nakaraang kaarawan niya. Nawawala sa kanyang lalagyan ng alahas. Ikaw lang naman ang pumasok dito ngayong araw para maglinis." "Wala po akong kinukuha, Doña Victorina. Maawa po kayo. Kahit kailan po ay hindi po ako nagka-interes sa mga bagay na hindi naman po sa akin." Umiiyak na sagot ni Hana habang nakaluhod na ngayon sa sahig dahil sa lakas ng pagkakahila ni Audrey. "Sinungaling!" sigaw ni Audrey. Sabay sipa sa balikat ng dalaga na naging dahilan upang mapahandusay ito sa sahig. "Saan mo itinago? Ibinanta mo ba? O baka naman isinangla mo na para may padala ka sa mga kamag-anak mong pulubi?" "Wala po akong ibang kamag-anak. Mag-isa lang po ako sa buhay. Parang awa niyo na po. Maniwala po kayo sa akin." Hagulgol ni Hana habang yakap ang kanyang sarili. "Hindi ako maniniwala sa mga luha mo, Hana," sabi ni Doña Victorina na may malamig na ngiti. "Dahil ayaw mong umamin, kailangang matuto ka ng leksyon." Umarap si Doña Victorina kay Audrey. "Audrey, kumuha ka ng isang dakot na asin sa kusina at dalhin mo rin ang tuyong bigas." Nanlaki ang mga mata ni Hana sa takot. Alam niya kung ano na ang ibig sabihin nito. Ilang beses na siyang pinarusahan sa ganitong paraan kapag may nagagawa siyang mali sa kanilang paningin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang kasalanan. "Huwag po, Doña Victorina. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag po." Pagmamakaawa ni Hana habang gumagapang patungo sa mga paa ng Donya. Ngunit mabilis siyang iniwasan ito na parang diring-diri sa kanyang hawak. Pagbalik ni Audrey, may dala itong tray na may asin at tuyong bigas. Ikinatrapal nila ito sa sahig ng kwarto. "Luhod!" utos ni Doña Victorina. "Donya!" "Sabi ko, luhod!" sigaw ni Audrey. Sabay puwersang itinulak ang mga balikat ni Hana pababa. Napasinghap si Hana sa matinding hapdi ng bumaon ang kanyang mga tuhod sa magaspang na bigas at maalat na asin. Ang matatalas na butil ay tila mga karayom na pumasok sa kanyang balat. At ang asin ay agad na humalo sa mga sariwang sugat ng kanyang mga tuhod. Napasigaw siya sa sakit, ngunit tinakpan ni Audrey ang kanyang bibig. "Huwag kang maingay. Kung hindi, mas lalo naming pasasaktan ang katawan mo." Bulong ni Audrey na may halong galit at tuwa sa kanyang muka. "Diyan ka lang hanggang sa magtapat ka kung nasaan ang kwintas. At wag na wag mong tatangkain na tumayo dahil kung hindi, ipapakulong kita sa salang pagnanakaw." Saad ni Doña Victorina bago tuluyang lumabas ng kwarto kasama si Audrey. Sabay sara ng pinto ng napakalakas. Naiiwang mag-isa si Hana sa madilim na kwarto. Umiiyak sa gitna ng matinding sakit.
na nararamdaman ng kanyang katawan at puso. Tinanong niya ang langit kung bakit napakalupit ng kanyang kapalaran. O Diyos ko, ano po ba ang nagawa kong kasalanan para parusahan ako ng ganito? Bulong niya habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg. Lumipas ang 3 araw na nakaluhod si Hana. Namamanhid na ang kanyang mga binti at ang dugo ay unti-unti nang humahalo sa asin sa sahig. Sa kabila ng matinding sakit, hindi siya lumaban. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pag-asang balang araw. Matatapos din ang lahat ng ito. Nang gabi ring iyon, pumasok muli si Audrey. Ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak siyang kakaibang ngiti. Sa kanyang kamay ay nakasabit ang kwintas na kanyang hinahanap. Oh, nakita ko na pala sa loob ng isa ko pang bag. Walang bahalang sabi ni Audrey habang tinitingnan ng dugo ang tuhod ni Hana. Walang narinig na patawad si Hana. Sa halip, tinaasan lamang siya ng kilay ni Audrey. O sige, tumayo ka na dyan at linisin mo na ang dumi ko dito sa kwarto ko. At pagkatapos magluto ko na ng hapunan. Huwag mong isipin na dahil nahanap ko ito ay ligtas ka na. Tandaan mo, katulong ka lang dito at pwede ka naming gawa ng kahit na anong gustuhin namin. Sabi ni Audrey bago lumabas. Nanginginig na tumayo si Hana. Ang kanyang mga tuhod ay tadtad ng sugat at pasa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tahimik na naglinis. Habang ang kanyang puso ay unti-unting napupuno ng matinding pighati. Lumipas ang ilang linggo, ngunit ang kalupitan ng mag-ina ay hindi nagbago. Sa katunayan, mas naging masidhi pa ito dahil sa nalalapit na pagdating ng isang napaka-importanteng panauhin sa kanilang tahanan. Si Doña Victorina ay abalang-abala sa paghahanda para sa isang marangyang salo-salo. Balak niyang makipag-ugnayan sa Ilustre Group of Companies, ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa na nagmamay-ari ng mga hotel, bangko at maraming mga lupain. Narinig nila na ang kasalukuyang tagapagmahala at abogado ng kumpanya na si Attorney Gabriel Felipe ay naghahanap ng mga lokal na kasosyo sa negosyo sa kanilang lalawigan. Siguraduhin mong perpekto ang lahat, Hana. Sigaw ni Doña Victorina habang pinapanood si Hana na nagpupunas ng mga kristal na baso. Kung may mabasag na kahit isa dyan, sisiguraduhin kong sa kalaboso ka matutulog ngayong gabi. Opo, Doña Victorina. Maingat ko pong lilinisin ang bawat isa. Sagot ni Hana na halatang pagod na pagod. Wala pa siyang tulog dahil magdamag siyang naglinis ng buong mansyon. Pumasok si Audrey sa kusina habang suot ang isang napakagandang pulang bestida. Mukha siyang prinsesa, ngunit ang kanyang ugali ay kabaliktaran ng kanyang anyo. Mama, darating po ba talaga si Attorney Gabriel Felipe ngayon? Balita ko, napakayaman ng pamilya Ilustre at wala silang ibang tagapagmana, kundi ang nawawalang apo ng yumaong Don Severino Ilustre. Sabi ni Audrey habang nag-aayos ng buhok sa harapan ng kusina. Oo anak, at kung magiging maayos ang pakikitungo natin kay Attorney Felipe, baka matulungan niya tayong mapalapit sa mga Ilustre. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw pa ang maging susunod na reyna ng kanilang imperyo kung sakaling mahanap ang sinasabing tagapagmana na yon. Nakangiting sagot ng ina. Nakinig lamang si Hana sa kanilang usapan habang patuloy sa pagtatrabaho. Wala siyang pakialam sa yaman ng pamilya Ilustre. Ang tanging hiling niya ay matapos ang gabi nang walang natatanggap na parusa o pananakit. Nagsimula nang dumating ang mga panauhin
puno ng mararangyang sasakyan ang labas ng mansyon ng mga Monteverde. Ang tugtugan ng klasikal na musika ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga mayamang negosyante, politiko, at mga kilalang tao sa lipunan ay nagtipon-tipon, nagpapalitan ng mga peking ngiti at matatamis na salita. Si Hana ay naatasang magsilbi ng mga pagkain at inumin. Suot niya ang kanyang lumang uniforme ng katulong na may ilang tahi na rin sa gilid dahil sa kalumaan. Halatang halata ang kaibahan niya sa mga bisitang nakabihis ng mararangyang kasuotan. Habang nilalakad si Hana bitbit ang isang tray ng mainit na sopas, sadyang hinarangan ni Audrey ang kanyang daan gamit ang kanyang paa. Ay! Sigaw ni Hana nang mawalan siya ng balanse. Ang tray na may mainit na sopas ay tumapon sa mamahaling pulang bestida ni Audrey. Ang ilan sa mainit na likido ay tumalsik din sa kamay ni Hana, kaya napasigaw siya sa sakit. Ano ba yan, Hana? Umayos ka nga ng kilos. Ang anga-anga mo talaga. Sigaw ni Audrey, na naging dahilan upang tumahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng mga mata ng bisita ay nakatuon na ngayon sa kanila. Dali-daling lumapit si Doña Victorina, na nagliliyab ang mga mata sa galit. Anong nangyari rito? Tanong ng Donya. Mama, sinadya niya pong itapon ng mainit na sopa sa akin. Inggit na inggit talaga sa akin ang hampas lupang katulong na to dahil napakaganda ng bestida ko. Pagsisinungaling ni Audrey habang nagkukunwaring umiiyak. Hindi po totoo yan, Doña Victorina. Nadulas po ako. May humarang po sa paa ko. Pagtatanggol ni Hana habang nakaluhod sa sahig at pilit na pinupunasan ng natapong sopas gamit ang kanyang mga kamay. Huwag ka nang magpalusot pa, sigaw ni Doña Victorina. Nang walang alinlangan, binuhat nito ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Hana sa muka. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napasubsob si Hana sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, habang ang mga luha ay mabilis na pumapatak sa kanyang mga mata. Wala kang kwentang katulong. Binibigyan ka namin ng pagkain at matitirhan. Pero ganito pang susukli mo sa amin. Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan? Banta ni Doña Victorina habang dinuduro ang dalaga. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naaawa na kay Hana. Ngunit karamihan ay nakikita at nakikitawa at sumasang-ayon sa kalupitan ng mag-inang Monteverde. Para sa kanila, ang isang katulong ay walang karapatang ipagtanggol ang sarili. Paalisin niyo yan, Mama. Ipakulong niyo na. Sigaw ni Audrey. Tomas! Tomas! Tawag ni Doña Victorina sa kanilang hardinero at driver. Kalad ka rin mo ang babaeng ito palabas ng mansyon. Huwag mo siyang papapasukin muli. Lumapit ang matandang si Mang Tomas na may lungkot sa mga mata. Alam niyang mabait si Hana at palagi lamang itong pinagdidiskitahan ng mag-ina. Hana, alika na. Mahinang bulong ng matanda habang inaalalayan ng dalaga na tumayo. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa labas, bumukas ang malaking pinto ng mansyon na napakalakas. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng magagandang kasuotan ang pumasok. Sa gitna nila ay isang matikas na lalaki na may hawak ng mga dokumento at may kasamang dalawang armadong gwardya. Agad na nakuha ng kanilang pagdating ang atensyon ng lahat, lalo na nina Doña Victorina at Audrey. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Victorina. Nilagyan niya ng malawak na ngiti ang kanyang muka at dali-daling sinalubong ang bagong dating na lalaki. Attorney Gabriel Felipe, napakagandang gabi po. Karangalan po namin ang inyong pagdating sa aming munting tahanan. Wika ni Donya sa pinakamalambing nitong tinig. Umarap din si Audrey na tila nakalimutan ang natapong sopa sa kanyang bestida. Welcome po, Attorney Felipe. Pasensya na po kayo sa kaunting kaguluhan kanina. May nanggugulo po kasi kaming katulong.
Ngunit si Attorney Gabriel Felipe ay hindi ngumiti. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Malamig pa sa yelo. Habang nakatingin sa mag-ina. At pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa buong paligid hanggang sa huminto ito sa nakaluhod at dugo ang dalaga sa sahig. Si Hana. Sino ang gumawa sa iyo niyan? Tanong ni Attorney Felipe na may malalim at nakakapanghilabot na boses. Yan po. Wala po yan, Attorney Felipe. Isang tamad at magnanakaw na katulong lang po yan. Itinatapon po niyang pagkain at hindi po sumusunod sa mga utos. Paalisin na po namin yan, ngayon din. Paliwanag ni Doña Victorina na tila ba walang pakialam sa malaking bagay na nangyari. Magnanakaw? Tamad? Ulit ni Attorney Felipe habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Humakbang si Attorney Felipe patungo sa direksyon ni Hana. Ang mga gwardya na kasama niya ay agad nang humarang sa pagitan ni Doña Victorina at Hana upang walang makalapit sa dalaga. Attorney Felipe, ano po ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Audrey habang umuurong ng kaunti dahil sa takot sa itsura ng mga gwardya. Hindi sila sinagot ng abogado. Sa halip, lumuhod si Attorney Felipe sa harapan ni Hana. Nakasalukuyang nakahandusay sa sahig. Dumi at dugo ang mga nasa tuhod at may bakas ng sampal sa pisngi. Senyorita Clarissa. Banayad na tawag ni Attorney Felipe sa dalaga. Natigilan si Hana. Tumingala siya sa abogado na may basang mga mata. Sino po kayo? Bakit niyo po ako tinatawag na Senyorita Clarissa? Kinuha ni Attorney Felipe ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ng luha sa pisngi ni Hana. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inalalayan na tumayo. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa bulwagan ang nangahas na magsalita. Ang buong paligid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Mula po noong pumanaw ang inyong mga magulang sa aksidente, 20 taon na ang nakalilipas. Walang humpay ang paghahanap sa inyo ng inyong lolo, ang yumaong Don Severino Ilustre. Pahayag ni Attorney Felipe na naging dahilan upang magbulungan ang mga tao. Don Severino Ilustre? Bulong ni Hana habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang pangalan ng aking yumaong ama ay Ernesto Ilustre. Opo, Senyorita Clarissa. Kayo ang nag-iisang anak ni Don Ernesto, ang tagapagmana ng Ilustre Group of Companies. Matapos ang matagal na investigasyon at paghahanap sa mga tulong ng mga pribadong ahente, natukoy namin ang inyong kinaroroonan at sa pamamagitan ng DNA test mula sa mga gamit nyo naming nakuha. Napatunayan po namin ng walang duda na kayo nga ang nawawalang nag-iisang apo at tagapagmana ng pamilya Ilustre. Paliwanag ng abogado habang ipinapakita ang mga dokumento na may selyo ng korte at ng ospital. Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Doña Victorina at Audrey. Ang kanilang mga mukha ay nawalan ng kulay at ang kanilang mga labi ay nanginginig sa takot at gulat. Hindi maaari. Bulong ni Doña Victorina habang unti-unting umaatras. Si Hana, ang hampas lupang katulong na ito, siya ang tagapagmana ng mga Ilustre. Iyan ang isang malaking pagkakamali. Imposible po yan, Attorney Felipe. Baka nagkakamali lang kayo ng nakuhang DNA. Sigaw ni Audrey na nagpapanik na ngayon. Ang babaeng yan ay isang pulubi. Wala siyang pinag-aralan. Humarap si Attorney Felipe kay Audrey na may talas sa kanyang mga mata. Ang mga dokumentong hawak ko ay may legal na bisa mula sa kataas-taasang hukuman at huwag na huwag mong tatawaging hampas lupa o pulubi ang may-ari ng halos kalahati ng mga lupain at negosyo sa lungsod na to. Kabilang na
ang mismong lupang kinatitirikan ng inyong mansyon. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Doña Victorina na halos maiyak na sa takot. Binuklat ni Atty. Felipe ang isa pang dokumento. Ang inyong yumaong asawa ay nag-iwan ng malaking utang sa aming bangko, ang Ilustre Trust Bank, upang maisalba ang inyong mansyon at ang mga natitirang ari-arian. Isinangla nyo ang mga ito sa amin. At dahil hindi nyo nabayaran ang inyong mga obligasyon sa loob ng huling 3 taon, ang pamilyang Ilustre na ang nagmamay-ari ng mansyong ito. At ngayon, ang batas ay nasa ilalim ng pamamahala ng nag-iisang tagapagmana, si Senyorita Clarissa Ilustre. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Victorina na tila hihimatayin. Si Audrey naman ay napaupo sa sahig, hindi makapaniwala sa bilis ng takbo ng mga pangyayari. Ang katulong na kanilang minaliit, sinaktan at pinahirapan sa loob ng mahabang panahon ay siya palang nagmamay-ari ng kanilang buong buhay at kinabukasan. Tumingin si Atty. Felipe kay Hana nang may matinding paggalang. Senyorita Clarissa, kayo ang may-ari ng lahat ng ito ngayon. Ano po ang nais niyong gawin sa mga taong nagpahirap sa inyo? Tumingin si Hana sa kanyang mga kamay na may mga sugat at paltos dahil sa mabibigat na trabaho. Pagkatapos ay tumingin siya kina Doña Victorina at Audrey na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Umiiyak at nagmamakaawa. Hana, Clarissa anak, patawarin mo kami. Pagsusumamo ni Doña Victorina habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng lumang duster ni Hana. Hindi namin alam kung alam lang namin na ikaw palang apo ni Don Severino. Hindi namin gagawin sa iyo ang mga bagay na yon. Patawarin mo kami, parang awa mo na. Oo nga, Clarissa. Singit ni Audrey habang humahagulgol. Naging tanggap lang ako at mapusok pero handa ako magbago. Handa akong maging kaibigan mo, maging kapatid mo. Huwag mo kaming palayasin. Maawa ka sa amin. Tiningnan sila ni Hana na may halong lungkot at pait. Noong umiyak ako sa sakit, habang nakaload ako sa asin at bigas, nakinig ba kayo sa aking mga pagsusumamo? Noong nagugutom ako dahil ayaw niyo akong pakainin, naramdaman niyo ba ang hirap ko? Noong sinampal niyo ako sa harap ng napakaraming tao, dahil lang sa kasalanang hindi ko ginawa, naawa ba kayo sa akin? Walang nakasagot sa mag-ina. Ang mga bisita sa paligid ay patuloy na nanonood. Ang ilan ay bulungan ng bulungan tungkol sa karma na sinapit ng dalawa. Sa loob ng mahabang panahon, tiniis ko ang lahat ng kalupitan nyo dahil wala akong matakbuhan. Patuloy ni Hana habang lumalabas ang isang kakaibang lakas at dignidad sa kanyang boses. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng aking pagtitiis. Hindi dahil ako ay mayaman niya, kundi dahil kailangan niyong matutunan na ang bawat tao, ano man ang kanyang katayuan sa buhay, ay may karapatang irespeto at tratuhin bilang tao. Umarap si Hana kay Atty. Felipe. Atty. Felipe, nais ko pong bawiin ang mansyong ito at ang lahat ng ari-ari ang nakasaad sa kasunduan. Ipaalam niyo sa kanila na mayroon lamang silang 24 na oras upang ihanda ang kanilang mga gamit at umalis sa aking ari-arian. Masusunod po, Senyora Clarissa. Sagot ng abogado nang may ngiti at tagumpay. At tungkol naman po sa pisikal na pananakit at pang-aabuso na ginawa nila sa akin, dagdag ni Hana habang malamig na nakatingin sa mag-ina. Nais ko pong isampa ang kaukulong kaso sa korte. Hayaan nating ang batas ang magpasya sa kanilang parusa. Hindi. Huwag po, Clarissa. Huwag mo kaming ipakulong. Sigaw ni Audrey habang yakap ang mga binti ng ina. Nakasalukuyan ng umiiyak ng walang umpay. Pero hindi na sila pinakinggan ni Hana. Umarap siya kay Mang Tomas, ang matandang hardinero na siyang tanging nagpakita sa kanya ng kaunting kabaitan sa loob ng mansyong yon. Mang Tomas, tawag ni Hana sa matanda. Po,
Senyorita, sagot ng matanda na may pag-aalinlangan. Huwag po kayo matakot, nakangiting sabi ni Hana. Kayo po ang magiging tagapamahala ng aking mga ari-arian dito. At nais ko po ang triplehin ng inyong sweldo upang maging maayos ang pamumuhay ng inyong pamilya. Napaiyak si Mang Tomas sa galak. Salamat po, Ma'am Clarissa. Napakabait ng inyong puso. Pagpalain po kayo ng Diyos. Lumapit ang dalawang gwardya upang alalayan sina Doña Victorina at Audrey palabas ng bulwagan. Habang ang mga bisita ay nagsimulang magpalakpakan. Ngunit hindi na ninais ni Hana na manatili pa sa salo-salong iyon. Attorney Felipe, pwede po ba tayong umalis? Gusto ko pong makita ang tahanan ng aking lolo, sabi ni Hana. Siyempre naman, Senyorita Clarissa. Naghihintay na po ang inyong sasakyan sa labas. Magalang na sagot ng abogado. Habang naglalakad si Hana palabas ng mansyon, marami ang bumabati at nagnanais na kumuha ng kanyang atensyon. Ngunit hindi niya sila pinansin. Alam niya na ang mga taong ito ay bumabati lamang sa kanya dahil sa kanyang bagong katayuan at yaman. Sumakay si Hana sa isang mamahaling itim na limousine. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Monteverde, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang langit na dati ay madilim at puno ng bagyo, ay tila unti-unting napapalitan ng liwanag at ng bukang liwayway. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. Ang taong nasa ilalim ngayon ay maaaring itaas ng tadhana bukas. At ang mga mapang-api ay tiyak na makakatagpo ng kanilang katapat. Ang kwento ni Hana ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto at salapi, kundi sa katatagan ng puso at sa kakayahang magpatawad, ngunit may kasamang hustisya. Ang karma ay walang pinipili. Ang anumang kasamaang ginawa mo sa iyong kapwa, gaano man sila kahina o kahirap, ay babalik at babalik sa iyo sa oras na hindi mo inaasahan. Tratuin ang lahat ng may respeto. Ang katayuan sa buhay ay pansamantala lamang. Ang isang katulong o mahirap ngayon ay maaaring maging mas mataas sa iyo bukas. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay na benepisyo sa iyo. Ang katatagan at pagpapakumbaba. Ang pananatiling mabuti sa gitna ng pagsubok ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na nagpapakita ng kadakilaan ng isang tao na kalaunan ay gagantimpalaan ng may kapal sa tamang panahon. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Baka pwede pong makicomment sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.